Tayo nga ba ay nabubuhay na papalapit sa Gog and Magog prophecy, isa sa pinaka-request topic sa mga nag-aaral sa huling kapanahunan, kung sino ito at ano ang magaganap sa propesiyang ito. Mga laban na may napakahalagang mensahe at konektado sa huling panahon. Merong mensahe ang Gog and Magog prophecy. Ngayon tingnan natin na tatlong bahagi na labanan na konektado sa huling panahon. Ito ay panahon ng Persya. Dito unang nabanggit ang Gog and Magog. Kaya nabanggit ito ng Revelation. Pero may pagkakaiba ito. Basahin muna natin Ezekiel chapter 38. Anak ng tao, humarap ka sa lupain ng Magog at magsalita laban kay Gog, na pinuno ng Meshek at Tubal. Sabihin mo sa kanya na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, Gog, na pinuno ng Meshek at Tubal, kalaban kita. Naganap na ang panahon na ito. Kaya kung nagtatanong tayo patungkol sa Revelation kung sino yung Gog na nakatira sa Magog na lalaban sa Panginoon, hindi ito yung nasa Ezekiel, kasi magkaiba po ito sa tinutukoy ng Revelation. Yung unang laban po na nabanggit ang Gog and Magog, dito po yan sa Ezekiel sa panahon ng Persya. Basically, ang Gog and Magog ay sumisimbolo sa kalaban ng Diyos. Kasi nga, literally nakalagay sa Ezekiel, kalaban ng Diyos po ito. Ngayon, kung titignan natin sa panahon natin ngayon, sino ang kalaban ng Diyos? Yun ay ang Antikristo, kasangkapan ni Satanas. Dahil sa huling panahon, magkakaroon ng labanan. Labanan sa pagitan ng Panginoon at ng Antikristo. Kahit ang mga anghel at ang mga evil spirit didigma sa panahong ito. Pwedeng simbolismo, pwedeng literal na makita ito. Kasi ito yung propesiyang hindi pa alam ng marami. Revelation chapter 20, pagkatapos nito may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi sa kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas nung unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka ginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian, at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga ahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Mula sa langit, bumaba yung anghel. Merong digmaan. Pwede natin tingnan ito na spiritual warfare. Kasi nga, yung dragon ay sumisimbolo kay Satanas. Siya po ay ikinulong sa loob ng 1,000 taon. Ito yung millennial reign of Jesus Christ. Marami na po tayo na pag-aaralan dito. Tingnan nyo po at i-search nyo po sa playlist. Glimpse lang po sa pag-aaral ng millennium. Ito ay gagapos si Satanas sa kailaliman at walang makakapandaya sa buong mundo. Pero pakakawalan, after niyang pakawalan, dito uli magkakaroon ng labanan. Dito tinawag yung Gog and Magog. Laban na ito ay sa pagitan ng bayan ng Israel at sa lahat ng bansa sa buong mundo. Lalabanan ang bayang pinili ng Diyos. Revelation chapter 20 verse 7, pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ng mga bansa sa buong mundo na tatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. At ang matitipon niya ng mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa ating dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at ang pinakamamahal na lungsod. Pero paulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila, itatapon sa lawang apoy at asupre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Malinaw dito na ang Gog and Magog sa huling panahon na propesiya ay isang simbolismo na lalaban sa Panginoon at pangungunahan pa rin ni Satan. Pero nabasa nyo naman po na ito'y magiging talunan din sa harapan ng Panginoon. Ni katiting mga kapatid ay walang magagawa
ang gawa ng kaaway. Maraming nag-aaral ng mga eschatology, sino ba ang lilitaw na ito na Gog? At ito ang sabi nila, pinuno ng militar sa lupain ng Magog. Malayo sa hilaga at sasalakayin niya ang mapayapang Israel. Ito ang huling paglalaban. Ang Magog ay kinikilalang grupo ng isang rehiyon sa hilaga ng Israel. Some scholar, this is modern Russia. Sa hilagang nasyon, pinuno ng bansa, prinsipe, militar commander upang pangunahan sa pagsalakay ang Israel. Walang direktang sinasabi ang Bible kung sino yung lilitaw na ito. Pero yung mga napapakinggan natin ng mga trending at news, mga pag-aalyansa ng bawat bansa, pagsasanib pwersa, mga kinikilalang malalakas na bansa at mahihina na nagsasama-sama for peace agreement. Kasi nga po, kasama po yan sa timetable ng Panginoon na nangyayari na po sa panahon natin. Dahil inihahanda ang mundo natin sa mga bagay na nakasaad sa propesiya ng Biblia. Sa totoo lang, hindi digmaan ng magsasabi kung tayo ay mas malapit na sa pagdating ng Panginoon. Kasi kung labanan, meron na po niyan sa Genesis pa lang. Meron nang naglalaban, yung dark and light. Pero matatapos po yan kapag lumitaw yung magbibigay ng panandaliang kapayapaan, yung Antikristo. Bago mangyari po yan mga kapatid, naniniwala ang bawat Kristiyano na pwede nang dumating ang Panginoon sa pamamagitan ng rapture. Anumang mauna, tribulation or rapture, darating pa rin ang Panginoon. Basahin po natin Revelation chapter 20. Yun ang sinasabi ng Bible. At tatalunin pa rin niya physical ang gawa ng kaaway. Magpapahiya po yun doon sa mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos at pinagtatawanan ang gospel. Even hindi naniniwala sa Panginoon, papakita niya sa kanyang second coming kung sino siya. Kaya ako sinasabi ito para lalong maging malalim po yung pagkaalam natin sa salita ng Diyos at hindi confusion, fear, doubt ang mapuno sa atin, kundi pag-asa po. Kung nakikita natin na ang panahon natin ay ganito na ang nangyayari, tanda po yan na tayo nasa huling panahon na at malapit na dumating ang Panginoon. Kailangan natin gawin ngayon, i-share ang gospel. Share natin ang salvation nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Gusto ko po magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part ng video ito. Nasagot ko nawa yung tanong mo, at kung marami kang tanong pa, let me know in the comment section. Ang prayer ko sa iyo, lalo kang lumagaw sa pananampalataya, gabayan ng banal na Espiritu at kasabikan ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pagtawag sa kanyang kalooban. Salamat kapatid, hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. Huwag kalimutan mag-follow, mag-like, share, at mag-comment na rin po kayo. God bless.